Amen. Sa mapagpalang araw po ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Unang-una po ay nagpapasalamat po ako kay Lord na dumating po yung pagkakataon na tayo po ay nagse-celebrate ngayon ng 19th Janet at 8th Timawi anniversary. So, nagpapasalamat din po ako sapagkat nakarating po yung ating mga bisita from Las Piñas, sila Pastor Manny, Pastor Joe at ang kanyang mga kasamahan. At ang mga pastor ng Haranglan, Pastor Oliver Morales, nandito rin po sila. Kami po ay nagpapasalamat kasi nauna po sila, pastor po natin galing ng Las Piñas, maulan. Ano po? Kala ko po hindi na po matutuloy pero walang ulan, walang araw, maaraw. Pag sa gawain ng Panginoon, nandito po tayong lahat. Palakpakan po natin ang Diyos. So salamat po sa kanila, mga kapatid ko minamahal. At may kukwento ko lang po, hindi ko nahabain kasi mahaba po pag kukwento ko po yung simula. Since 1997, nandito na po ang Janet. Nagsimula po ako noon sa Janet, mga kapatid ko minamahal, na 1997, I think po. At sobra pong mahirap. Yan po, pastor, nagpapayak ka. Sobra pong mahirap po. At dahil po sa kahirapan, kahit po mahirap yung pinagdaanan po ng iyong lingkod, na kung saan nagpayuniring po tayo doon, hindi ko po inalintana yung paghihirap ko po sa Janet. Kahit po malayo po yung aking pinanggagalingan, from here pa po noon, nandito pa po ako sa St. George po noon, ay nandun pa rin po, sumasakay pa rin po kami ng bus upang kami ay pumunta doon, may pangaral ang salita ng Diyos. At yun po, hanggang sa nakita po ni Pastor Manny yung first po ng anniversary doon sa Janet, nakita po niya yung gaano po yung kalakas ng hangin. Until now po, signal number 2, pag malakas po ang hangin doon sa Janet. Kahit walang bagyo, pag nandun na yung hangin na yon, yung balat na sinasabi, sobra pong napakalakas. Pagpurihin din po ang Panginoon sa tulong din po ng mga membro pa natin doon na nandito ngayon. Hallelujah! Still pa rin po nandito po sila. Sila'y nagpapatuloy hanggang ngayon at narating po natin yung 19th anniversary. Hallelujah mga taga-Janet! 19th po anniversary. So, ibig sabihin, ganun po katagal ang Janet po. At sobra pong nagagalak po ang iyong lingkod sapagkat sa ganung palagay, mga kapatid ko minamahal, binalikan po natin ang Dimawi. Hello, Dimawi! Hallelujah! At kahit po mahirap din po ang pagdadaanan naming mag-asawa, doon po sa Janet, manggagaling po kami, nararanasan po namin yung ulan. Kahit kulong-kulong yung sasakyan po namin na parang sako noon. Ano po? Pero hindi po namin nananalintanan po, mga kapatid ko minamahal, yung hirap para may pangaral po namin ang salita ng Diyos dito sa Dimawi. Kaya po, yun po, napakabuti po ang Diyos. At yun po, nagiging 8 years na. Salamat sa Diyos din po. Sabi ko, Lord, bigyan mo po akong makakasama na isa pang lingkod ng Diyos. At yun nga po, nagbigay po si Lord at naging student pastor po natin si Brother Gerald through Pastor Manny at Pastor Joe. Sinugo po nila ang ating kapatid na ito para po mabigyan po ng pastor dito sa Dimawi para maging makasama ko po. Dahil wala na po si Pastor Rajing, ayan po. Paalala ko po si Pastor Rajing. Kaya, buti na lang po, mga kapatid ko minamahal. Bago po, kinuha ng Diyos yung buhay ni Pastor Rajing, meron po itinalaga ng Diyos na magiging kasama ko sa paglilingkod dito sa Aurora, which is si Brother Jerome. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi ko, nagdadalawa na nga lang kami, mawawala pa yung isa. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid ko minamahal. Nakapag-taste din po ang ating kapatid at mag-graduate nga po itong September na po si Brother Gerald na pastor na po sa Bible School. Pastor na po siya, graduate na po siya. Kaya salamat po sa ating Panginoon.
So, we're so glad mga kapatid ko minamahal na may celebrate po natin ang ating pong anniversary dito sa Dimawit Holy Trinity Church. At dito na lang po, tayo po'y magsaya, magpuri, magpasalamat, at magpakatatag, at maging matagumpay ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat, at binabalik ko din po ang papuri, parangal sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Nakakatuwang isipin na parang kailan lamang nag-uumpisa ang gawain ng Janet, nag-uumpisa ang gawain ng Dimawit, but right now, yung mga taon ay lubos pong napakabilis ang paglipas at dumako na po kayo sa 19th at 8th anniversary ng Iglesia ng Dimawit at Janet. Kung kayo nag-umpisa ng 1997, I think 29 years na po kayo sa Janet. Kasi kaya hindi ko po makakalimutan ng 1997. 1997 po, nang pumunta po ako ng Aurora para po mag-start ng gawain sa Jungme. At ngayon po yung aming iglesia sa Jungme ay 29 years na. Kaya hindi ko po makakalimutan ng 1997. Dahil 1998 po, ako po ay nag-graduate ng Bible School. At yun din po yung taon na ikinasal kami ng aking asawa. Kaya po, hindi ko po makakalimutan yun. Kaya siguro, sa sobrang excitement ng ating pastora, ginawa niyang 1997, pero 2007. Okay. Kasi po, tama-tama yung 2007, dahil ako po ay napunta sa PSJC 2005. No, ako nauna sa'yo. Sabi ko, ay nauna pala sa akin kanina. Sabi ko, ay nauna pala sa akin si Pastora. Sabi ko. Pero siguro sobrang po niya, kinakabahan siya. Kaya alam ko yung mga bukang bibig ng mga pastora pag kinakabahan, hindi ko na po papakahabain. Yan. Kapag kinakabahan po kami, ganyan po ang laging bukang bibig namin. Hindi na po namin pakakahabain. Palusot lang namin pa yon, pero kinakabahan po talaga kami. Naalala ko po, may kwento ko lang. Nung nag-start po ang Janet, naalala ko ganun yung church natin. Di ba mga taga-Janet? Ganun po yung dingding natin. Hindi ko alam kung kaninong lupa yung hiniram namin. Sister Vilma. Sister Vilma, yung pinahiram mo kami na may talungan sa tabi, di ba? May tanim ng talong, di ba? Sa tabi ng church. Yun, nag-umpisa kami sa Janet. Ganun po yung church namin na pinuntahan noon sa Janet. Ang hirap-hirap noon kapag gayon yung balat na yon ay dumarating. Nakita namin kung paano nga nang tinulungan namin si Pastora Loida na magkaroon ng church sa Janet hanggang sa nakabili nga po tayo ng lupa doon at napatayuan ng iglesia ng Janet at gayon po ay nagpapatuloy. At nung nag-umpisa naman po yung Dimawit, naalala ko rin Sister Marites sapagkat sa inyo po kami nagpunta noon. Actually, may mga ting-ting noon at saka nyug doon sa inyong sa inyong terrace, di ba? Kasi galing naman po kami sa Janet noon, tama? Tapos sabi ni Pastora Loida, Pastor, daan muna po tayo kay na Sister Marites at magagawain. At that time, nagkakaroon na po ng raft na nagawain dito sa Dimawit. At sinabi nga po nila na gusto nilang mag-start ulit si Pastora Loida sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan po ng pamilya naman po ni na Sister Marites. At natatandaan ko rin na sabi niya, Pastor, huwag po kayong mag-alala sapagkat magkakaroon po kami ng church dito, yung dating daycare center. Ito po, dati pong daycare center po ito na yun nga po, ibinigay nila sa Panginoon para gamitin po bilang church. Kaya po, ganito lang kaliit talaga itong church ng Dimawit dahil daycare center. Kahapon po habang naghihintay po kami ng mga schedule po natin na gawain, ay sinabi sa akin ni Pastor Jong na yung church po ng Dimawit will be extended 3 meters dito sa harap, 3 meters sa likod. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Kaya po, tulong-tulong po tayo. And next year, January, kung loloobin ng Panginoon, sabi ni Pastor Jong, the building will start.
on January 2027. Kaya tulong-tulong po tayo na maitayo po. Lalagyan po ito ng poste at hanggang dito na po yung magiging church at yung sa likod po will be extended also para po maging mas maluwang na yung bahay-sambahan ng Janet. Amen. Ay, ng Dimawit. Para po mas marami po ang ma-accommodate natin ng mga kaluluwa dito sa Dimawit. Amen po. At magpapatuloy po ang gawain ng ating Panginoon sa kabila po ng maraming nararanasan natin. Hindi lang po, sa totoo lang, kami mga taga Manila po na inyong mga kapatiran sa Philippine Holy Joy Church ay hindi po mayayaman. Amen po ba? Pero kung nakikita nyo po ay yung mga kapatiran po namin ay nagsumikap na po pumunta rito sa sa Aurora, kanya-kanyang gastos po ito. Amen. Kung nakikita nyo po sila, kanya-kanyang gastos po yan. Kahit yung mga kabataan na yan, siningil po namin yung mga yan para sa mga pagkain nila, para po sa mga expenses po na gagamitin po dito sa Aurora, yung gasolina po. Amen. Sabi ko namin sa kanila, kung gusto nyo makiisa, kung gusto nyo makisama doon sa gawain ng Panginoon, ay tulong-tulong tayo. Kaya, huwag niyo pong isipin na meron silang pera, mayaman sila. Hindi po sila mayaman. Pero mayaman ang Diyos natin. Amen? Kaya kung loloobin ng Panginoon kapag sinabi namin pupunta kayo sa Manila, pupunta po ba kayo? Amen. Parang po konti lang yung nag-amen Noong nakalipas po na June, di ba, nagkaroon ng Workers and Pastors Seminar at ilan po sa mga kapatiran natin from Dimawit. Mga taga-Janet parang wala Hallelujah. So next time, mga taga-Janet, pwede po kayong pumunta sa Manila para po makadalo. And this coming December po, bago po ako magsalita ng ating ng preaching po sa tanghaling ito, sa December 21, 22, and 23 po, ang schedule po ng ating family camp. Nagaganapin naman po yan, hindi sa Manila, kundi sa Caranglan, Nueva Ecija. Kaya po, yun po yung schedule. Tandaan nyo na po, December 21, 22, and 23. Yun po ay Lunes, Martes, at Miyerkules. Tama po ba ako? Tama? Tama. So kami po ay mag-a-arrive doon. Pwede na kayong mag-arrive ng linggo, ng hapon, 20, para po, kasi po, yung 20 po ng gabi, meron na po kagad revival night. So, habol po kayo ng gabi. Kami po kasi pagkatapos ng worship service namin sa Manila, matatapos po kami ng alas 9, maaring sumulong na kami ng alas 10, kaya nandun na kami ng bandang alas 3, alas 4, and then alas 7 po, start na po ng gawain para po sa Panginoon. Kaya sama-sama po tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, sasama ka sa December 21. Amen. Sama tayong lahat. Hallelujah. Ngayon, medyo malayo-layo pa yan. Mapaghahandaan pa po natin yan. Amen. At walang imposible. Amen. Kung gusto natin, mayroong paraan. Kung ayaw natin, maraming amen. Hallelujah. Kaya, wag mong sabihin na wala kang pera. Amen. Kahit wala kang pera, kapag ang Diyos ang gumawa sa iyong buhay, ipoprovide ng Panginoon ang lahat. Amen. Hallelujah. Ilang walis ting-ting lang yan. Tapos ilang ilang nyug lang yan. Amen. Alam ko po na walang imposible sa Diyos. Amen. Lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos ng paraan. Tayo po na Iglesia ng Philippine Holy Joy Church. Mula sa Manila, sa Caranglan, sa Cebu, hanggang dito sa Aurora, hanggang sa Cambodia. Tayo pong lahat ay umaasa lamang doon sa tinatawag na biyaya ng ating Panginoon. Lahat po tayo, wala tayong ibang inaasahan, kundi ang ating Diyos na buhay. Yung ating pong tema ngayon ay nakalagay po ay The Church and the Truth. At ang ating pong teksto ay masusumpungan po natin sa unang Timoteo, Kabanatang 3, talatang 15. Buksan nga po natin yon. Unang Timoteo, kung meron po kayong Biblia sa inyong mga cellphone, buksan niyo po 1 Timothy chapter 3 verse 15. Nakita niyo na po ba kayo? Nakita niyo na? Magsabi ng amen. Amen. Kasi wala naman kayong projector dito. Kung may projector lang kayo, kahit wala kayong cellphone. Amen. Pero dahil wala kayong projector, kailangan niyo talaga na may Bible sa inyong mga kamay. Basahin po natin sabay-sabay
Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin niya sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Amen. Sabi po dito, mismo si Apostol Pablo, hinahangad niya kung ano ang dapat ikilos, kung ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya sa loob ng iglesia. Lahat nga po ng bahagi ng iglesia magsabi ng Amen. We are one part of the body of Christ. Lahat po tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi doon, pag sinabi natin tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo, ang ulo po natin ay si Kristo. Pag sinabing ulo po natin ay si Kristo, ibig sabihin, hindi na po tayo yung nagpapasya doon sa ating mga sarili, kundi yung Panginoong Hesus na siyang namatay at muling nabuhay doon sa krus, ang siyang dapat na maghari po sa bawat isa po sa atin. Kagabi, nagkaroon po tayo ng kaunting gawain dito sa Dimawit at pinag-aralan nga po natin na sinasabi doon na tayo pong lahat ay kasama ng namatay ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan nating maunawaang mabuti nang tayo po ay manampalataya, nang tayo ay mabautismuhan sa ating Panginoon. Katulad ng sinabi nun sa Roma, Kabanatang 6, hindi lamang tayo mananampalataya ngayon, pero kasama na tayong namatay ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, since we have started, nung tayo po ay nag-umpisa na manampalataya sa ating Panginoon, hindi na tayo dapat ang masunod. Sabihin nga natin sa katabi natin, si Jesus ang dapat masunod sa iyo. Amen. Kasi ang sabi doon, ano daw yung iglesia? Haligi at suhay. Amen po ba? Sabi doon, pillar and foundation of truth. Kapag sinabi pong pillar and foundation of truth, kailangan hindi maalis sa loob ng iglesia yung tinatawag na katotohanan. Amen. Hindi natin masusumpungan yung katotohanan sa sanlibutan. At yung katotohanan lamang po, mga minamahal ko, ay masusumpungan natin sa loob ng iglesia. Bakit? Sapagkat sa loob ng iglesia, doon lamang nananahan si Kristo. At alam ko po, bawat sa po sa atin naniniwala tayo na pinapanaligan nating si Jesus ang katotohanan. Amen? Naniniwala po ba kayong si Jesus ang katotohanan? Hindi lamang si Jesus ang katotohanan, maging ang Diyos Ama ay katotohanan. Amen? Maging ang banal na spirito ay sinasabi ng spirito ng katotohanan. Kaya nga po, maraming mga mananampalataya, alam ko na yung katotohanan. Si Jesus ang katotohanan, ang Ama ang katotohanan, ang banal na spirito ang katotohanan. Pero alam niyo po, ito po'y nananatiling karunungan lamang po sa atin. Ibig sabihin, kahit tayo mananampalataya, sinasabi natin alam na natin ang katotohanan, pero ang totoo, hindi natin talaga alam kung ano ang katotohanan. Alam niyo ba kung bakit ibinigay sa atin ang katotohanan? Yung katotohanan lamang na yon, mga minamahal ko, bukod sa lahat ng bagay, tanging ang Diyos lamang ang nagtataglay ng katotohanan. Tayong lahat ng mga tao, sinungaling tayo. Wala tayong katapatan. Wala sa atin ang katotohanan. Amen? Pero nakapagtataka, katulad ng sinabi kagabi doon sa Roma, na sa kabila na tayong mga hentil ay namuhay na makasalanan, pero itinuring tayong matuwid. Sino makapagsasabi sa atin, maisisigaw natin ngayon, matuwid na ako? Amen po ba? Siguro tatawanan tayo ng mga tao. Bakit? Sapagkat sinabi mo, kapag sinabi mong ikaw ay matuwid, ibig sabihin wala kang sala, wala kang karumihan. Amen? Pero sino ba sa atin ngayon na makapagsasabi, hindi ako marumi? Wala akong kasalanan. Wala po sa atin. Amen po ba? Pero yung katotohanan sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, mga minamahal ko, kaya nga po, yung kagabi na itinuturo sa atin about sa kautusan at sa katotohanan, ano po ba yung ginagawa ng kautusan na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita? Amen po ba? Yung kautusan na yon, mga minamahal ko, na binabanggit kagabi sa ating pinapag-aralan, ibinigay yung kautusan na yon para malaman ng isang tao na siya ay makasalanan. Katulad sa baryo natin dito sa Dimawit, alam ko po marami ditong rules and regulations ay yung tinatawag na ordinasyon. Ordinansa, tama po ba? May ordinansa tayo na tapat mo
linis mo. May mga ganon. O kaya ay yung pagka naalala ko nung dun sa Jumme, meron kaming ordinansa na kailangang magtanim ng yung Green Revolutions. 'Di ba? Yung bawat yung tapat mo, magtatanim ka, bahala ka kung ang pagtatanim mo may magtatanim sa bao, may nagtatanim sa mga lalagyan ng mga mineral water. Amen po ba? Tapos pagandahan, tapos contest, ordinansa ang tawag doon. Ngayon, tatanungin ko po kayo, ano ang gagawin sa isang tao na kapag hindi sumunod sa ordinansa? Pagagalitan ng kapitan. Bakit? Sapagkat hindi siya sumunod. Amen po ba? Ibig sabihin, yung ordinansa po yun ay lumilitaw po bilang utos. Tama po ba? Yung utos po na yun, kapag ibinigay po sa atin ng mga tao, hindi po, kapag wala pong utos, wala pong kasalanan. Hindi po ako ipatatawag ni kapitan kung walang ordinansa na ibinigay. Halimbawa, ako'y nakatira sa Dimawit at walang ordinansa tungkol sa tapat mo, linis mo, wala po akong magiging kasalanan kahit makalat ang tapat ng bahay ko. Tama po ba? Pero pag nagkaroon ng ordinansa ng tapat mo, linis mo, meron na po ba akong nagawang kasalanan kung ang tapat ng bahay ko ay marumi? Meron. So, ganun po yun. Gusto ko lamang malaman natin, mga kapatid, na yung kautusan na ibinigay ng Diyos sa atin, sa tao, lalo na po yung kautusan ibinigay ng Diyos sa Israel, ito po yung nagpapakita na kung saan ang tao ay naging makasalanan. Hindi tayo maibibilang na makasalanan o may kasalanan kung walang ordinansa, kung walang kautusan, kung walang utos. Kaya nga, sa pamamagitan ng kautusan, makikita natin yung tunay na kalalagayan ng bawat isa. At ang sabi ng salita ng Diyos, walang maliligtas kung tayo ay may kasalanan. Amen po ba? Lahat nga po na may kasalanan, magsabi ng amen. Lahat tayo nagkasala. Amen? Lahat tayo marumi, lahat tayo hindi karapat-dapat. Kaya nga po, kung yung kautusan ng pagbabatayan sa atin, amen po ba, lahat tayo makasalanan. Amen? Pero ang totoo, mga minamahal ko, ang tunay na mensahe ng kautusan ay ano? Nakapaloob sa Biblia, sa Matthew, di ba? Ano po ang nakapaloob sa tinatawag na kautusan? Ang kalahatan na utos ng Diyos ay nauhulog lamang sa dalawang utos. Ano po yung dalawang utos na yon? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Amen po ba? At ibigin ng iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi di po ba, yung 10 utos, kung papansinin po natin, 1 hanggang 4, ito po ay nabibilang sa ating pong relasyon sa Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos. Amin po ba? Sa walang kabuluhan. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ito po ay ating relasyon sa Diyos. Kaya kung minamahal daw natin yung Diyos natin, gagawin natin lahat ng bagay na yon. Ano naman yung mula doon sa pang-5 hanggang sa pang-10? Ito naman yung relasyon natin sa ating kapwa. Amen? Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Amen po ba? Huwag mong pag-iimbutan ng hindi mo pag-aari. Tama po ba? Naintindihan po ba natin? Kaya, yun po yung sinasabi po doon. Pero, ang sabi po ng salita ng Diyos, kahit sundin natin ang buong kautusan, kung lalabagin natin ang isa, nilalabag na natin ang lahat. Magsabi nga po ng amen na 100% sinusunod niya ang lahat ng kautusan. Wala. Amen po ba? Wala kahit isa sa atin na nakasusunod. Amen? Wala sa atin na nakaka-perfect nung tinatawag na utos ng ating Panginoon. Kaya kung ang pagbabasyan po natin ay kautusan, meron po bang maliligtas? Wala. Kaya ang ginawa ng Panginoon, amen po ba? Ang ginawa ng Panginoong Diyos, inutusan po ang mga Israelita para sila po ay magkaroon ng kapatawaran sa kanilang kasalanan. Ang sabi doon, kailangan ninyong maghandog ng hayop.
At sa pamamagitan ng paghahandog niya ng hayop doon sa kanyang dugo, iyon yung maiwiwisik sa inyo, at sa pamamagitan ng dugo na yon ay malilinis na po kayo sa inyong mga kasalanan. Amen? Pero tandaan po natin, ang dugo ng hayop ay merong expiration, sapagkat hindi po magpawalang hanggan ang dugo ng hayop. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay nagkatawang tao. Amen. Sabihin nga po natin, si Jesucristo ay nagkatawang tao. Lahat nga po ng tao magsabi ng amen. Ibig sabihin, naging katulad ba natin ng ating Panginoong Jesucristo? Amen. Kung ano po yung katawan na taglay ng bawat sa atin, iyon din po yung taglay na katawan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, pwede ba siyang mamatay? Pwede. Bakit? Sapagkat siya ay nagkatawang tao. Kaya ngayon magiging malinaw sa atin na kahit yung kautusan doon sa lumang tipan na ibinibigay ng Panginoon para mapatawad sa kanyang kasalanan, para sila maligtas, ay maghahain sila ng dugo ng hayop, hindi po talaga iyon tungkol sa hayop. Inilalarawan lamang po ng lahat ng kanilang mga ino-offer, lahat po ng kanilang mga inihahain doon sa lumang tipan tungkol kay Kristo. Amen? Ibig sabihin, walang sino man pong maliligtas sa pamamagitan ng kautusan. Amen? Kasi paulit-ulit lamang po tayo na nagkakasala. Amen po ba? Lalo na po tayo, lalo na yung mga tayong mga Filipino, paano tayo? Wala naman tayong mga alaga lang natin sa bahay, kundi aso, pusa. Amen? Ang handog lamang na tinatanggap ng Panginoon ay baka, kambing, tupa, amen, kalapati. Wala pong nakapasok doon na baboy, aso, at saka pusa. So, ibig sabihin, hindi tayo makapaghahandog. Amen? Hindi naman natin pwedeng ihandog yung ating dugo bilang hain sa Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi nga tayo karapat-dapat. Sabi mo nga sa katabi mo, marumi ka. Pag sinabi natin marumi ka, ibig sabihin ikaw ay makasalanan. Amen po ba? At ang isang makasalanan, hindi siya makaliligtas sa kaparusahan. Ibig sabihin kapag tayo'y nagpakamatay o tayo'y namatay at hinandog natin yung ating dugo, bakit? Merong kapangyarihan sa atin ng kamatayan. Dahil ano po yung tibo daw ng kamatayan? Kasalanan. Kapag may kasalanan, mayroong kamatayan. Sabi nga po natin, kapag may kasalanan, mayroong pero ang Panginoong Hesus, may kasalanan po ba siya? Wala. Kaya nga po, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na wala pong kapangyarihan sa kanyang kamatayan, dahil wala siyang kasalanan, siya po yung binabanggit doon sa lumang tipan na hain para sa kasalanan. Hebrews chapter 9 verse 22 said, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Sabi mo nga sa katabi mo, pinatawad ka sa kasalanan dahil sa dugo ni Kristo. Alam niyo po ba bakit pinauulit-ulit namin sa inyong ganyang pananalita? Sapagkat marami pong mga tao ang paniniwala nila kung gagawin nila yung isang bagay sa loob ng church, magiging karapat-dapat sila sa harapan ng Panginoon. Kaya nga kagabi pinapaliwanag sa atin na maliban na limutin natin yung ating mga sarili. Alam niyo po ba na maliban po sa church, wala nang lugar na nagtuturo po na limutin ang sarili. Lahat po, pumunta ka sa eskwelahan, ang ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Kaya nga yung estudyante, nag-aaral na mabuti, para ano? Para meron siyang may pagmalaki para sa kanyang sarili. Pero ang sabi ng Panginoon, ng lahat na nagmamataas, ibababa. Ngunit ang lahat na nagpapakababa ay tataas. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin na kailangan natin talagang limutin yung sarili natin. Pag sinabing limutin ng sarili natin, si Kristo lamang yung ilalagay natin sa isipan po natin. Siya lamang yung tunay na dapat naghahari sa ating mga buhay. Kaya sabi kagabi sa pinapag-aralan natin, the truth is God Himself.
Pag sinabi pong katotohanan, ito pong mismong katotohanan ang nagpapakilala tungkol sa Diyos. Amen? Kasi nga po, lahat ng bagay, kahit yung kautusan po na yon, mga binamag ko, kahit sinasabing kautusan yon sa lumang tipan, pero yun po ay tinatawag na katotohanan. Kung ang inilalagay natin sa puso at isipan natin, iyon ay tungkol kay Kristo. Why? Because from Genesis up to Revelations, wala pong ibang tunay na inihahayag ang salita, ang Biblia, kundi ang katotohanan. Si Kristo, yung tinatawag na katotohanan. Kaya nga, kapag tayo humiwalay sa Diyos, ibig sabihin, magiging hiwalay na rin tayo sa katotohanan. Sabi pa naman dun sa binasa nating talata, sa unang Timoteo, kabanatang 3, talatang 15, ang iglesia ay kailangan maging suhay at haligi ng katotohanan. Ibig sabihin, mula doon sa mga miyembro hanggang sa mga pastor, kailangan po ang mamumutawi sa labi po natin, sa buhay po natin, ay katotohanan lamang. Even though we say the word truth, amen po ba? Kailangan po yung katotohanan na yun ay dapat magmanifesto sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sabi doon, kailangan tayong manindigan. Ayon doon sa Efeso Kabanatang 3, talatang 10, ang sabi doon, amin po ba, na ang isang iglesia ay dapat manatili, naninindigan sa salita ng Diyos at mapagmahal at patuloy na mamumuhay ayon sa katotohanan. Buksan nga po natin, Efeso Kabanatang 3, talata po ay 10. Sabay-sabay po tayo upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa pangapamunuan, sa mga makapangyarihan, sa sangkalangitan at ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin po, mga minamahal ko, tayong lahat, amen po ba, dapat tayong manindigan, every one of us. Hindi natin may pagmamalaki kung ano man ang mga bagay, katulad ng sinabi ko sa inyo kagabi. Hindi natin may pagmamalaki kung ano man ang mga bagay na nagagawa natin sa loob ng iglesia. Alam niyo po ba na yung mga Pariseo, sino dito po yung nakakaalam tungkol sa mga Pariseo? Sino po ba ang mga Pariseo? Di po ba anong tawag ng Panginoon sa mga Pariseo? Mga ulupong. Mga lahi ng ulupong. Amin po ba? Amin po ba? Mapagkunwari, sabi po doon. Pero, ganun na ba talaga kasama ang mga Pariseo? Ano po ba yung mga katangian ng mga Pariseo? Ang mga Pariseo, kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, ang mga Pariseo po, sumusunod sila sa kautusan na ibinigay kay Moises. At ang sabi nga po nila sa Matthew Kabanatang 23, nagbibigay sila ng ikapu, nag-aayuno ng 2 beses sa isang linggo. Amin po ba? Hallelujah! At nananalangin parati. Sino po yung nakagagawa ng ginagawa ng mga Pariseo? Nag-aayuno sa loob ng 2 beses sa isang linggo. May sabi ng amen, patay, wala. Nagbibigay ng ikapu. Amen. Nananalangin araw-araw. Busy tayo, di ba? Amen. Kahit mga pastor nga, busy yan eh. Hallelujah. That's why sometimes even prayer, we skip. Kaya ibig sabihin nito, mga minamag ko, hindi ko po hinahatulan ng bawat sa atin. Kung gano'n ang batayan, ibig sabihin, mas daig pa pala tayo ng mga Pariseo. Kasi sila nagagawa nila yung bagay na yon, pag-aayuno, pagbibigay ng ikapu, pananalangin, nagagawa po nila yung paglilingkod na yon sa harapan ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, mga ulupong. Mga mapagkunwari. Bakit sinabi ng Panginoong Hesus yun? Dahil ang mga Pariseo ayaw maniwala sa katotohanan. Ang iniisip ng mga Pariseo habang ginagawa nila yung mga bagay na yon, magiging karapat-dapat na sila sa harapan ng Diyos. Kaya maraming mga mananampalataya na sinasabi po sa atin, nililiwanag sa atin, na namumuhay sa kautusan na hindi natin napapansin. Amen. Alam ko po, di po ba, may mga religion, amen po ba, na namumuhay pa rin sa tinatawag na kautusan. Amen. Katulad ng mga saksi ni Jehovah o mga Sabadista.
Amen po ba? Hindi po yan kumakain ng mga lamang dagat na may mga bigote, na may mga balbas. Amen, katulad ng hipon, hito. Amen po ba? Hindi sila kumakain ng mga isda na walang kaliskis. Hindi sila kumakain ng baboy. Lahat nga po na kumakain ng baboy, magsabi ng amen. Buti pa kayo kumakain kayo ng baboy. Ako hindi kumakain ng baboy. Ang kinakain ko, karne ng baboy. Ano ba kinakain natin? Karne ng baboy o baboy? Kaya kapag may nakita ko yung mga kapatid na kumakain ng live na baboy, uy, matakot na tayo. Mukhang hindi na normal yan. Pero sila, di ba, hindi sila kumakain. Kasi nga, ayon sa kautusan, lahat ng mga kuko na may biyak, may biyak yung kuko at hindi ngumunguya, hindi dapat kinakain. Pero alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Hindi po yung tumutukoy talaga sa baboy. Tumutukoy yun doon sa mga mananampalataya, ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Hindi nginunguya, hindi tinatanggap ang katotohanan. Sabi mo nga sa katabi mo, ngumuya ka naman ng salita ng Diyos. Di po ba pag ayaw natin ng pagkain, ano sinasabi natin? Ay, ano sinasabi niyo pag ayaw niyo yung pagkain? Busog pa po ako. Tama? Pero ang totoo, ayaw mo lang yung nakahanda. Tama? Aminin. Amen? So, ganun din po yung salita ng Diyos. Spiritual po yung binabanggit, tandaan natin. Word of God is spiritual. Sabi nga po natin, ang salita ng Diyos ay spiritual. Isa pa po, ang salita ng Diyos ay spiritual. Kaya po, yung binabanggit po na pag hindi pagkain ng karne ng baboy, hindi po talaga baboy yung tinutukoy doon. Tinutukoy doon yung mga taong ayaw tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya di po ba, napapansin nyo, kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, tinatanggap ba nila yung salita ng Diyos? Ay, may relihiyon na kami. Ayaw na namin yan. Amen? Sabi ko nga minsan, nakakalungkot. May religion nga kayo. Bet ayaw tanggapin ng salita ng Diyos. Dapat nga mas tanggapin yung salita ng Diyos dahil may relihiyon kayo. Pero ano po, dahil ang ibang relihiyon, nabubuhay lang doon sa kautusan. Kapag sila daw ay nagadasal ng paulit-ulit, maliligtas na sila. Kapag sila ay lumuluhod na lumalakad ng paluhod sa simbahan, magiging kalugod-lugod na sila sa harapan ng Panginoon. Yun ang tinatawag na kautusan. Kaya maraming mga mananampalataya, sapat na sa kanila yung nananambahan. At pagdating sa simbahan, natutulog. Aray ko. Amen. Hallelujah. Sabi nung isang kapatiran sa akin, Pastor, sobra ka naman. Kahit nakapikit ako, hindi ako natutulog. Nakikinig din ako sa'yo. Kaya pala naghihilig ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matutulog. Amen? So yun po yung mga sinasabing mananampalataya nasa loob ng iglesia, pero hindi nakikinig, ayaw makinig ng salita ng Diyos, ayaw tanggapin yung katotohanan. Ibig sabihin, kapag hindi natin tinatanggap yung katotohanan, humihiwalay. Unti-unti na tayong humihiwalay sa Diyos. Sapagkat yung katotohanan ay ang Diyos. Amen. Kaya bilang mga mananampalataya, amen po ba? Kailangan po nating panindigan kung anong pananampalataya na meron po tayo. Bakit? Ano ba yung relasyon natin sa katotohanan? No? Maaring isipin natin, ano na ba ang relasyon ko dun sa tinatawag na katotohanan? Bakit sinasabi ni Pastor na kailangang tanggapin ang katotohanan? Buksan nga po natin, Efeso, Kabanatang 1, talatang 3 hanggang 5. Efeso, Kabanatang 1, talatang 3 hanggang 5. Sabay-sabay. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukupko na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Yung tinutukoy po sa Efeso, Kabanatang 1, talatang 3 hanggang 5, hindi po yan nangyari 2,000 years ago. Hindi po yan nangyari noong 2007. Nung kailan nag-umpisa ang Janet. Ang pinag-uusapan natin sa Efeso, Kabanatang 1, talatang 3 hanggang 5, ito po yung nangyari bago pa po nilikha ang sanlibutan.
Ano daw yung plano? Ito po yung malaking plano ng Diyos. Ano po yung naging plano ng Diyos? Wala pa yung mga tao. Hindi pa nililikha ang sanlibutan. Hindi pa nilalatag ang langit at ang lupa. Hindi pa nililikha ang tao. Ano na po yung plano ng Panginoon? Na lahat ng kanyang nilikhaing tao ay para kay Kristo upang maging anak ng Diyos dahil kay Yesu Kristo. Amen. Tanong, lahat nga po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Paano tayo naging anak ng Diyos? Dahil ba ginusto natin? Meron ba tayong ginawa para tayo po ay maging anak ng Diyos? Hindi po. Wala po tayong ginawa. Sa maniwala kahit sa hindi, bago pa po tayo nalikha, bago pa tayo nabuhay, may plano na ang Diyos. Lahat ng tao ay magiging anak ng Diyos kay Kristo Jesus. Wala tayong gagawin, kundi pananampalataya lamang kay Kristo. Ang pananatili natin kay Kristo, yun ang magiging dahilan para ibilang tayong mga anak ng Diyos. Dahil yun na po yung plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Alam nyo, sa church natin doon sa Manila, itinuro po sa amin na niloob talaga ng Panginoon na magkasala ang tao. Siguro isipin natin, ibig sabihin ba nun, ang naging dahilan kung bakit nagkasala si Adan at si Eva ay dahil sa Diyos? Wala po tayong magagawa dahil siya ay Diyos. Sabihin nga po natin, siya ay Diyos. Kapag sinabi natin siya ay Diyos, hindi tayo ang magpapasya. Siya ang may kapangyarihan. Kaya nga diba, kung sasabihin ng Panginoon na ikaw ay mamamatay ngayon, may magagawa ba tayo? May magagawa ba tayo? Wala. Bakit? Siya ay Diyos. Amen? Amen? Kung ikaw ay payayamanin ng Panginoon at yung katabi mo hindi yayaman, pwede bang mangyari? Bakit? Sapagkat siya ay Diyos. Kung nakakaranas ngayon ng karamdaman, ikaw nakakaranas ng karamdaman, may sakit ka ngayon, pero yung katabi mong yan, wala. Ang Diyos ang nagpasya, pwede ba? Amen. Bakit? Siya ay Diyos. Pero alam niyo kung bakit ginawa ng Panginoon yon? Ginagawa ng Panginoon na magkaroon tayo ng problema. Ginagawa ng Panginoon na magkaroon tayo ng kasalanan para lumapit tayo kay Kristo sapagkat wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, lumapit ka kay Kristo. Amen. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa sarili natin. Hindi natin pwedeng sabihin, pwede na yan. Amen. Pastora, pwede na yan. Hindi pwede. Ang pinakasukdulan na dapat gawin po natin ay magtiwala kay Kristo sapagkat siya lamang ang dahilan. Kaya nga masasabi natin nagmamahal o mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Bakit? Sapagkat kung hindi tayo mahal ng Diyos, sa kabila po na tayo nagkasala, pero ito pa rin tayo, inaabot pa rin tayo ng Diyos. Amen? Mga nanay, kapag matindi ang kasalanan ng mga anak ninyo, ano pong sinasabi niyo sa mga anak ninyo? Lumayas ka na. Di ba? Mabuti pang, sabi ng mga Ilocano, masarap sa Ilocano yun yung mabuti pang hindi na kita ipinagbuntis, nung maliit ka pa lamang, pinsit ka na sa, di ba? Amin po ba? Mga Ilocano, di ba? Naririnig ko yung sa Jumi. Sobrang tigas ng ulo mo, buti pa, pinsil kita, nung maliit ka pa lang, sinakal na kita sa tiyan pa lang. Amen? Pero alam ko po, hindi naman ninyo niloloob yun. Dahil lang sa galit na sasabi niyo yun, tama? Pero hindi po yung tunay na pag-ibig. Sapagkat ang Diyos, kahit nagkakasala tayo, hindi niya sinasabing, ayaw ko na sa'yo. Habang nagkakasala tayo, kapag lumapit tayo sa Kanya, patatawarin pa rin tayo ng Diyos. Amen? Kasi ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos sa buhay. Kaya bago pa lamang tayo nilikha ng Diyos, bago pa lamang itinatag ang salimutan, meron na tayong relasyon sa katotohanan, meron na tayong relasyon sa Diyos, meron na tayong relasyon kay Kristo. Bakit? Dahil kay Kristo. Kaya tayo ngayon ay naging anak ng Diyos. Kaya maniwala kayo't hindi, bago pa dumating ang foundation ng Janet 2007, tinawag ka na ng Panginoon bago pa nilikha ang sanlibutan. At alam niyo po ba itong year 2026, alam din ng Panginoon na dadalo kayo ngayon sa anniversary. Di ba?
Tingnan niyo po yung mga yung mga kapatiran namin na kanina lang po dumating, mamaya alis na. Ang galing. Hallelujah. Sabi ko, okay. Kakain lang po sila ng handa ninyo, tapos aalis na. Amen. Wala po ganun talaga Amen. Sabi ko, kung gusto nyo naman, maiwan muna kayo dito. Kami, uwi na. Kasi 3 araw na kami dito. Baka wala nang ipakain sa amin ng taga-Dimawit. Kulang na nga lang, di pa ba uwi ang mga taga-Manila? Wala na tayong bigas. Amen. Pero alam naman namin na bukas yung loob ninyo talaga, yung puso ninyo, na kahit na ang lalakas namin kumain, lalo na itong mga kabataang lalaki namin, galit sa kanin, habang may kanin sa kaldero, hindi titigil. Amen. Ay, hindi lang pala kabataan, kahit mga worker namin. Kaya sabi dito, hindi po, not because we serve God, magiging marapat na tayo sa Diyos. It is all because of Christ. It is because of all the truth. Dahil iyon yung katotohanang sinasabi ng Diyos. When God saved us from sin, paano ito nangyari? Only because of Christ. Sa pamamagitan lamang po ni Kristo. Sabi nga po natin, naligtas ako. Naligtas ako. Malakas po, naligtas ako. Naligtas ako. Sa pamamagitan lamang ni Kristo. Sa pamamagitan lamang ni Kristo. Nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Dahil lamang kay Kristo. Wala tayong ginawa. Amen. Wala tayong ginawa. Kaya nga po, ang inihiling ng Diyos sa atin, manatili tayo. Amen po ba? Kaya nga, kaya sinasabi namin na marami sa mga mananampalataya, they become religious. Nagiging reliyoso lamang sa loob ng iglesia sapagkat ang inisip nila, kapag ginawa ko ito, magiging karapat-dapat na ako. Hindi po masamang maglingkod, pero hindi natin dapat ipagmalaki ko ano man ang mga pagdilingkod na ginagawa natin sa loob ng iglesia. Sapagkat ang dahilan kung bakit tinatanggap tayo ng Diyos, ito'y dahil lamang kay Kristo. Amen po ba? All it depends upon the truth. Amen po ba? Huwag nating isipin, kaya tayo nagiging marapat, kaya tayo nagiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon dahil meron tayong ginagawa para sa Panginoon. What is our church role? Sabi mo nga sa katabi mo, ano ba ang gawain mo para sa katotohanan? No? Sabihin niyo po, ano po ang gawain mo para sa katotohanan? Because ang sabi dito, the church and the truth. Amin po ba? Kailangan meron tayong gagawin para sa katotohanan. Amin po ba? Katulad po ng sinabi na binasa po natin kanina sa Efeso Kabanatang 3, amin po, babasahin nga natin Efeso Kabanatang 3, talatang 8 hanggang 12. Ephesians chapter 3, verse 8 hanggang verse 12. Magsabi po ng amin na nakakita po, sabay-sabay po tayo, sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Kristo at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa iwaga sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin at sa Kanya ay mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang sabi mismo ni Apostol Pablo, siya na nagtatag na maraming iglesia, siya na sumulat na maraming kasulatan sa loob, amin po ba, sa church. Marami po siyang naisulat na kasulatan. Marami siyang naisulat na mga aklat sa Biblia. Pero anong tawag niya sa kanyang sarili? Ako yung kabababaan sa mga lahat ng mababa. Nakita ba nating nagmataas si Apostol Pablo? Wala po tayong nakita pagmamataas. Ang sabi niya, I am the least among the least. Sabi sa wikang Ingles. Ako yung pinakamababa sa lahat ng mas mababa. Ibig sabihin, kahit na ano palang ginawang paglilingkod, dito ni Apostol Pablo, ipinapaliwanag niya sa atin na mayroong natatanging kayamanang natatago kay Kristo. Kaya kagabi ang sabi doon, di ba? Ang lahat na magtatagumpay ay bibigyan ng manang
Di ba ba? Mana na nakatago. Amen po ba? At ang sabi sa spiritual, yung mana na yon na hindi tumutukoy sa pagkain tinapay, kundi yung manang iyon ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Nasaan yung salita ng Diyos? Na kay Kristo. At ang sabi dito sa ating binasa, all things, lahat daw ng bagay, nangyayari dahil lamang sa Panginoong Hesukristo. Ay yun yung pinakalihim. Bakit naging lihim? Kasi ibinigay nga po mismo muna ng Panginoon yung kautusan bago yung katotohanan. Pero ngayon, mga minamahal ko, ngayong nalaman na natin ang katotohanan, hindi na tayo pwedeng bumalik sa kautusan. Di ba sa mga Galasya, yan yung ikinalungkot ni Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat ang sabi doon, nagumpisa kayo sa Espiritu, bakit nagtatapos kayo sa laman? Ibig sabihin po, mga minamahal ko, kaya sinabi niyang nagtatapos kayo sa laman, sapagkat itong mga taong ito, ipinagmamalaki nila kung ano yung mga bagay na nagagawa nila. Pero ang role lamang po natin, ang gawain natin para doon sa katotohanan ay ihayag iyon. Si Kristo ang mahayag sa bawat isa po sa atin. Sabi sa wikang Ingles, the church displays God's truth to the world. Kailangan po nating ihayag, kailangan nating ipakita yung katotohanan ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan po ng buhay ng bawat isa po sa atin. Unang Pedro, kabanatang 2, talatang 9 hanggang 10. 1 Peter chapter 2 verse 9 hanggang verse 10. Yung nakakita magsabi ng amen, sabay-sabay po tayo. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niyaong tumawag sa iyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datap po ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. Sinasabi po ng talatang ito ni Apostol Pedro sa atin, ngayon, ano daw yung kalalagayan natin? Tayo na po daw ay tinatawag na saserdote. Alam niyo po ba yung tinatawag na saserdote? Sa Biblia po, ang mga hinihirang lang po ay pinapahiran, kundi po priest, saserdote, hari. At ano pa po yung isa? Propeta. Amen. Ano po daw yung tatlong nilalangisan o pinapahiran ng langis sa Biblia? Saserdote, hari, at propeta. Ulit po tayo. Ano daw yung tatlo? Saserdote, hari, propeta. Ibig sabihin po nito, kaya po natin ibinabanggit ito, hindi po lahat pwedeng maging hari. Kaya nga po si Saul, sobra yung pagtatampo niya sa Diyos. Bakit? Sapagat nang hindi siya sumunod sa Panginoon, pinalitan kaagad siya ng Diyos. Naghirang agad ang Panginoon ng susunod niyang ng hari sa kanya, at ito ay si David. Amen po ba? Kapag ginusto ng Panginoon, pwede siyang magpalit. Ganon ang Diyos. Siya yung nagpapasya. Wala tayong magagawa. Pero salamat sa Panginoon. Bakit? Sapagkat tayo po, kahit na marumi tayo, kahit makasalanan tayo, sabi ng salita ng Diyos, hinirang kang saserdote. Amen? Bakit tayo hiniring na saserdote? Dahil mabait ba tayo? Dahil mabuti ba tayo? Dahil may ginawa ba tayong maganda? Hindi! Sabi dito, kailangan mong ihayag yung hiwaga. Nangyari ang bagay nito na naging ikaw ay saserdote dahil doon kay Kristo. Amen? Sabi mo nga sa inyong katabi, ikaw ay saserdote dahil kay Kristo. Kaya, di ba, dapat tayo magpasalamat. Dapat tayo lalong maglingkod sa Panginoon. Dapat lalo natin pangalagaan yung pananampalataya ng bawat isa sa atin. Kaya di ba ang sabi ng Diyos sa atin sa Gawa, kabanatang 1, talatang 8, kapag tinanggap daw natin ang banal na Espiritu Santo, na daw tawag sa atin, kayo'y magiging saksi ko. Hindi natin dapat saksihan yung ating mga sarili. Kaya sa Philippine Holy Church, ewan ko lang po sa inyo, pero sa Manila po, sa Philippine Holy Church, walang testimony. Alam niyo kung bakit? Ano po ba nangyayari kapag may testimony? Minsan, sarili lang ang naitataas. Amen po ba? Hindi naman masama kung halimbawa sabihin mo sa loob ng church. Hindi ko po sinasabing masama yon, pero nagiging maingat lamang tayo
Amen. Kasi minsan, halimbawa, salamat sa Panginoon sapagkat wala po kaming bigas, pero kanina po may nagbigay sa amin isang kaban. Kawawa po yung kapatiran natin na walang bigas. Kasi sasabihin niya, bakit sila binigyan ng bigas, Panginoon? Bakit ako wala? Amen. Sa tingin niyo po ba hindi fair ang Panginoon? Fair ang Panginoon. Lahat tayo mahal ng Diyos. Amen po ba? Pero alam mo ba kung bakit wala kang bigas ngayon? Hindi dahil sa ikaw ay tamad. Wala kang bigas ngayon kasi yung pananampalataya mo sa Panginoon nagkukulang pa. Ang gusto ng Panginoon, mas lalo kang lumapit sa Kanya. Amen? Kaya kung may karamdaman po kayo, kung may sakit po kayo ngayon, huwag kayong malungkot. Sabihin mo sa Panginoon, salamat Panginoon! Amen. Sabihin nga po natin na malakas, salamat Panginoon! Kung may sakit ako, sapagkat sa pamamagitan ng sakit natin, pwede tayong lumapit sa Kanya. Eh di ba yung lahat na may sakit? Minsan, nagtatampo sa Panginoon. Kasi sinasabi nila, ay, bakit ako may sakit? Anak naman ako ng Diyos. Huwag kang magtampo. Alam niyo po si Pablo, si Pablo po, pinanalangin niyang mabuti yung kanyang karamdaman. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for you. Ang biyaya ko'y sapat sa iyo. Pinagaling ba ng Panginoon si Pablo sa kanyang karamdaman? Hindi. Pero, kahit may karamdaman siya, nagpatuloy ba siya? Amen. Kaya kahit may karamdaman kayo, wag yan na maging dahilan para hindi kayo manambahan. Amen? Habang kaya niyong lumakad kayo. Sabi ko nga po sa inyo, yung namatay nating kapatiran, na yan, dyan, taga Dimawit. Ay, sino po sa inyo, mga kapatiran namin na kailangan ng wheelchair? Hindi po, totoo po ito. Kung kailangan nyo po ng wheelchair, meron po kaming free na wheelchair. Kasi po yung dapat na namatay na yan, bibigyan po namin dapat yan ng wheelchair. Para kasi sabi ni Brother Gerald, para daw makasimba siya rito kasi hindi na siya makalakad. No, kaya bibigyan po namin dapat siya ng wheelchair. Pero bago dumating yung wheelchair, yun nga po, namatay na po siya. Hallelujah. Pero hindi dapat natin ikalungkot yun. Bakit? Baka yung wheelchair na yun, may ibang pagbibigyan. Kaya kung gusto nyo ng wheelchair, amen. Gusto nyo, sa inyo na. Pwede naman po. Amen po ba? Ipapalalamog natin. Hallelujah. Kasi yung mga kapatiran namin, itong mga kabataan, nilalaro po nila eh. Amen. Nilalaro nila. May ira pa ba tayong wheelchair doon? 3? 3 pa pong wheelchair namin doon. Hallelujah. Kung kailangan nyo po para mas madali po kayo dito, amen po, palagyan nyo na lang ng motor. Para mula sa bahay ninyo papunta rito. Amen. Hindi na kayo tinutulak. Pero sabi doon, amen po ba? Ang sabi dito ng salita ng Diyos, sabi sa 1 Peter, sabi niya dito, saserdote na tayo. Dati hindi tayo bayan, pero tayo naging bayan ng Diyos. Bakit? May ginawa ba tayo? Kaya tayo naging bayan ng Diyos? Wala. Sabi natin sabay-sabay, wala tayong ginawa. Mas malakas, wala tayong ginawa. Pero tayo naging bayan ng Diyos. Dahil kay Kristo. Bigyan natin ang pinakamalakas sa palakpakan ating Diyos sa buhay. That's why our role, yung ating pong gawain, yung ating layunin, doon sa katotohanan, ihayag si Kristo, hindi ihayag yung ating sarili. Kaya pala sabi ni Pastor Pablo, ako yung pinakamababa sa lahat ng mababa. Kasi ayaw ni Pablo na may pagmalaki yan yung kanyang sarili. 2 Corinthians chapter 4 verse 2. 2 Korinto kabanatang 4 talatang 2. Gutom na po ba kayo? Hindi ko na po papakahabaan ito. Sabi sa 2 Korinto kabanatang 4 talatang 2, kasi nasa umpisa pa lang po ako eh, mga 6 po to. Amen. Kung 6 po ito, nasa una pa lang ako, 5 pa po, isang oras na po ako, 1 oras, 2 oras, mga alas 3:30, tapos na po ako. Hallelujah. Ano po? Nainip na po kayo? Ayaw nyo na kumain? Ayaw nyo nang kumain ng salita ng Diyos? Sabi doon yung kanina, di ba? Yung mga baboy, ayaw manginain. Amin po ba? Ayaw ngumuya? Sabi mo salit sa katabi mo, ngumuya ka ng salita ng Diyos. Kung hindi ka ngumuya, baboy ka.
Amen. 2 Corinthians chapter 4 verse 2, sabay-sabay. Bagkus, tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nakatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan at nagsisigamit man ng may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan, ay pinagtatagubili ng aming sarili sa bawat budi sa mga tao sa harapan ng Diyos. Sabi doon, hindi namin tinatakpan ng daya yung salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung salita ng Diyos ay katotohanan. Hindi natin dapat palitan ng ating sariling pagmamataas. Hindi natin dapat ipagmalaki yung sarili natin. Kailangan ng ipagmamalaki natin ay ang ating Diyos, si Kristo, yung katotohanan. That's why, do not make yourself, huwag niyong hayaan na yung sarili niyo maging reliyoso lamang. Janet and Dimawit, kakaunti lang tayo. Alam ko po, hindi tayo ganun karami. Hindi tayo ganun kalaking church. Pero okay lang yan. Ang importante, kahit makakaunti lang tayo, lumalakad tayo sa katotohanan. Ang itinataas natin si Kristo, hindi yung sarili natin. Amen po ba? Huwag niyo rin itataas si Pastora. Amen? Pagka narinig ko kayo, yung pastora po namin ganito, iiwanan namin po kayo. Bakit? Kasi hindi po dapat na itataas ang pastor. Ang naitataas dapat sa ating iglesia ay si Kristo. Amen? Kapag umalis ba dito si Brother Gerald, aalis na rin ba kayo? Huwag kayong aalis kahit umalis si Brother Gerald. Amen po ba? Dahil naglilingkod tayo kay Kristo, hindi kay Brother Gerald. Kung gusto lumayas si Brother Gerald, bahala siya. Amen? Pero sa totoo lang, mapalad na po siya dito sa Dimawit. Yes, amen. Amen. Mahal na mahal siya ng mga taga-Dimawit. Ay, mahal niyo po ba siya? Naalala ko nasa Jummi ako. Nung nasa Jummi po ako dyan sa Maria, meron pong gumaganyan doon sa lalagyan ko ng bigas. Kaya kapag wala na po akong bigas, alam nila. Amin po ba? Maya-maya, Pastor, yung bigas mo nandun sa iyong tarangkahan. O, di po ba? Amen. Brother Gerald, may ganyan ba? Pastora, may ganyan ba? Hallelujah. Tapos tinitignan din yung kasirola. Ay, walang ulam. Tapos pag ginuksan ko ulit, oy, mayroon ng isda. Amen po ba? O kaya, lalagyan mo ng saluyot at saka okra. Gusto ni Brother Gerald yan. Dagdagan mo pa ng alokbate. Tapos yung amin po ba, yung isa pa yung dahon ng parang yung nakababad sa tubig. Amin po ba, yung madulas din? Ha? Oo, yun. Dagdagan mo pa ng ganun. Amen. Tapos dagdagan mo ng saba at saka ng puso ng saging. Lahat ng may dagta, ipakain nyo. But God is good. Kasi kahit na anong kainin natin, basta't na kay Kristo tayo, mananatili tayong naglilingkod sa Kanya. Amen. Number 2. Buti na lang, tapos na. Number 1. Sabi ng mga kapatid, kalating oras ulit. Pillar of truth. Ang sabi dito, ang iglesia, yung tunay na trabaho natin ay maging pundasyon. Amen po ba? Ng katotohanan. The church upholds the truth. Amen po ba? Yan na po yung malaking nagiging problema ngayon sa loob ng iglesia. Nawawala na yung katotohanan sa loob ng iglesia. Ang naitataas na po ay ang tao. Naitataas na po yung mga rules and regulations ng iglesia. Hindi na po naitataas yung katotohanan. Sabi po sa awit 89 verse 14, katwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyong mukha. Ano sabi dito? If we want to see the face of the Lord, we need to see the truth. Because the truth is the face of the Lord. Ang tunay daw na mukha ng Diyos, mga minamahal ko, dahil ang Diyos ay Espiritu. Pero para makita natin ang Diyos, amin po ba, nahayag lamang ang Diyos sa pamamagitan ng katotohanan. Amin po ba? Kaya di ba, yung mga bahay natin, amen, nung nagpatayo po ako ng bahay dito sa Jummi, ang sabi po kasi po yung church namin sa Jummi, ay church na po yun, nakatayo bago ako nagpatayo ng bahay. So ngayon, nagpapatayo po ako ng bahay sa Jummi,
Kasi po yung lupa po na supposed to be binigay po sa church, binawi. Amen. Binawi ng kapatiran kasi ang nagbigay sa atin ay yung lalaki. Pero yung babae po ay mabait. Kaya po, kinuha niya ulit. Sabi, hindi pwede, ganyan-ganyan. Kailangan bawiin mo yan. Paano yung anak mo? Sabi yung ganon. So, at that time naman po, ay Sister Rose no, nasa Hong Kong. Sabi ko, si Tart, yung binili nating lupa na katabi, yun na lang ang ibigay natin sa kanya para yung church manatili. So, ganun po ang ginawa namin. Nag-switch po kami. Yung tinatayuan ng church, yun na po yung lupa ko. Eh, wala kaming bahay na mag-asawa. So sabi ko, paano tayo magpapatayo ng bahay? Sabi sa amin ng mga kapatid, Pastor, patayo ka na lang bahay sa ibabaw ng church. Amen. So sabi ko, nga, mas maganda yata, ganun. Mas maganda kung ang bahay ko nasa babaw na lang ng church. So ginawa po namin, giniba namin yung bubungan. Yung church po namin sa Jumi, ang pangalan po noon ay Church Upon the Rock. Yan, alam ni Pastora Lloyda yan. Ang pangalan po ng church namin sa Jumi, Church Upon the Rock. Nung nakita po ng mga mababait na mga kapitbahay na hindi chismosa, amen, hindi chismosa, nagbalita lang, binalita po kami, nung sinira po yung bubungan ng church namin, ang sabi, hindi na siya Church Upon the Rock. Church Upon the Rock na. Nirak-rak na daw kasi. So, tinayo po yung bahay namin. Amen. Kaya ang tawag po sa church namin doon, Church Upon the Rock. Nirak-rak daw. So, sabi ko, Lord, bahala na kayo kung anong, sabi ko doon sa mga tao, bahala kayo kung anong iisipin. Sabi ko ngayon. So, nagpatayo po ako. Kaya ang ginawa po namin, yung church po namin, doon sa baba, hindi po yun ang sinundan kong pundasyon. Kasi yung pundasyon po ng church namin ay pang first floor lang. So kung yun po yung susundan ko, lalagyan ko ng ibabaw po na bahay ko yun, baka dumating ang araw, lalo na dito sa Aurora, malakas ang bagyo, di ba ba? Kung di matibay dito yung bahay mo, talagang gigibain talaga. So ginawa po namin, nagtayo kami ng 6 na pundasyon. 3 dito, 3 po dito. Amen. Yung pundasyon po namin, sobrang laki po. Ganyan po yata yung laki nung siguro gumastos po ako ng kalahati ng ginastos ko na mahal, yung pundasyon. Why? Dahil po, yung pundasyon ang magbibigay ng katibayan sa bahay ko na itinatayo. Ibig sabihin, kung ang pundasyon ay napakahalaga sa isang bahay, yan din ay mahalaga sa loob ng iglesia. Our true foundation of the church is not about the pastors, it's not about the church organization. Amen po ba? Ang pinakamahalaga po na pundasyon ng iglesia natin ay ang katotohanan. Kapag ang iglesia po natin ay lumakad sa katotohanan, kaya sabi niya dito, yung tunay na mukha na nagpapakilala sa Diyos ay hindi yung pastora, kundi yung katotohanan dinaraanan ng iglesia. Kaya tayo na naririto ngayon, di po ba, si Nehemiah, Kabanatang 4, talata po'y 6 hanggang 8. Di po ba si Nehemiah, nung nagtatayo siya ng Wall of Jerusalem, nung itinatayo niya ulit yung Wall of Jerusalem, habang itinatayo niya ito, anong sabi ni Sanballat at ni Tobias? Yung itatayo mo yan, wala yan magiging lakas, wala yan magiging tibay. Ibig sabihin, pinipersecute siya. Habang itinatayo niya yung Wall of Jerusalem, pinipersecute siya ni Sanballat. Amin po ba? Tinitira siya. Amin po ba? At sinisiraan siya ng loob. Pero ano nangyari kay Nehemiah? Natinag ba siya? Hindi. Bakit? Nanatili siya sa katotohanan. Nanatili siya sa pangako ng Diyos. At yun din po ang dapat na mangyari sa loob ng iglesia. If we will stand and be a pillar of the truth, Janet and Dimawit will not only 19 and 8, kundi mas marami pa hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Amen? Alam ko maraming pagsubok ang dumarating sa Janet at saka Dimawit. Pasensya na po kayo, hindi po namin agad-agad, hindi po nangyayari. Kung halimbawa po man na kung iniisip po ninyo na wala namang suporta yung main church, amen po ba? Pare-pareho lamang tayong namubuhay sa biyaya. Amen. Dati po maraming pera si pastor. Andyan po yung pastor natin. Dati po marami siyang pera. Amen. Pero ngayon wala na siyang pera. Amen po ba? Hindi po naubos ang pera niya doon sa Kalayawan.
But I know him all for the ministry. Amen po ba? But now, wala na pong sumusuporta sa kanya. There's no support. Wala pong suporta sa church natin. Kapag nagkakaroon tayo ng pastor seminar or family camp, wala po yung suporta galing sa Korea. Alam niyo po kung sinong nagsusuporta? Ito pong mga kapatiran namin. Amen. Sila po. Amen po ba? Sila po yung hinihingan ko. O pastor seminar, yung iba po sasabihin nila, sige pastor, akin ng 10,000. Sige pastor, akin ng 3,000. Sige pastor, akin ng 5,000. Ganyan po sila kapag may gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Di po ba nakita natin dun sa Biblia na yung may mga tao doon na wala na sila, pinagbibili nila lahat ng kanilang mga kasangkapan, pati bahay nila, at ibinibigay sa mga apostol? Bakit? Sapagkat ang pinakamalaga sa kanila ay si Kristo. Amen. Napakalayo natin sa old church. Ang church noon, talagang ipinagbibili nila mismo. Hindi ko sinasabing ipagbili nyo lahat ng inyong kayamanan ngayon. But I know, if you have faith, kung meron tayong pananampalataya, magagawa talaga natin yan. Amen? Pero alam ko po, kailangan nyo munang manalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng ganung klase ng pananampalataya na kayang ibigay kahit ang aming kayamanan. Hallelujah. Si Kristo nga pati isang buhay niya ibinigay niya sa atin. Hindi niya ipinagkait. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Siya'y hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang ating Diyos, pero namatay siya para sa ating lahat. Ibinigay niya, hindi siya nagkait. And that is the truth. Iyan yung tinatawag na katotohanan. Kaya kailangan makita sa atin, mag-umpisa sa atin. Alam niyo po, hindi kailangan malaki ang ibibigay natin eh. Pero mahalaga na po na makita sa atin bilang miyembro ng iglesia, yung handa tayong magbigay. Amen? Hallelujah. Na habang kakainin mo yung hotdog sa umaga, bago mo isubo yung hotdog, ay, si pastora kaya may almusal? Sa kanya na lang to. Hallelujah. Ganyan po ba kayo? Hindi. Paborehan mo yan. Si Brother Bobby lang naman nakakain ng hotdog na yan eh. Huwag mo na iambigyan si Pastora Loida. Magnanga na lang si Brother Bobby. Pero hindi po. Naniniwala ako na kung tayo po talaga ay magbibigay sa manggagawa ng Panginoon, if we will support our pastors and workers of the church, sabi do, ang laman ng ginagawa mo sa kalilitan mong kapatid, ginagawa mo yan kay Kristo. Amen? Hallelujah. Sabi po sa salita ng Diyos, ang sino mang magbigay ng malamig na tubig sa isang lingkod ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kung anumang pagpapala ang para sa lingkod ng Panginoon ay ibibigay sa iyo. Hallelujah! Malamig na tubig pa lang yan. Paano kung ibibigay niyo fruit juice? Milkshake? Amen po ba? Mas malaki po yung ibibigay ng Panginoon. Naniniwala kong mabuti ang Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya sabi dito sa number 3, tapos na yung 30 minutes. Number 3, sabi dito, foundation of the truth. Amen po ba? Pundasyon ng katotohanan. Tignan po natin yung Efeso, Kabanatang 2, talata 20. Efeso, Kabanatang 2, talata po'y 20. Sabay-sabay na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato na panulok. Sabi kagabi sa atin po pinag-aaralan, amen po ba? The chief cornerstone. Amen. Alam niyo po ba na kagapon pinag-aaralan namin itong church ng Dimawit. Ito po may poste na kahoy, di po ba? Makita niyo po yan, may posting kahoy. Pero po, pumunta po kayo sa kaliwa, wala po siyang poste, di ba? Tama po ba? Naka-screw lang siya, tinatawag na screw type, nakaganyan lang po siya. Kaya sabi ni Pastor, kailangan lagyan yan ng para tumibay. So, ibig sabihin, napakahalaga po yung ginagampanan ng mga pundasyon na meron po yung mga gusali na meron po ang bawat isa po sa atin.
Amen po ba? Pero ang sabi dito, sa loob ng iglesia, sa church po natin na ginagalawan, sa church natin na kinabibilangan, sino daw yung pinakapundasyon natin? Yung batong panulok natin? It is Jesus Christ. Amen po ba? It is not the pastors, it is not the workers, it is not the members, but it is Christ Himself. Kaya ang pinakamahalaga natin na natatamuhin ng dapat iglesia ay si Kristo. Pero ang sabi doon, kapag hindi tayo nanalig kay Kristo, yung batong panulok na yon, hindi natin pinahalagahan. Sabi doon, ito'y magiging batong katitisuran. Kaya sabi doon ng mga Israelita, di ba? Nung dumating ang ating Panginoong Hesus, ayaw siyang tanggapin ng mga Israelita. Bakit? Natitisod sila sa Kanya. Amen. Bakit? Ang sabi sa kautusan, huwag kayong papatay. Tama po ba? Dahil masama ang pumatay. Pero nung sinabi ng kautusan ni Kristo, ang sino mang magkaroon ng galit sa kanyang kapwa ay pumatay na rin. Wala po ba kayong kagalit? Kung may kagalit kayo, sabi doon, yun ay katumbas na rin ng pagpatay. Sabi ng kautusan, huwag kayong magnanakaw. Amen? Alam kong walang magnanakaw sa inyo. Kaya kahit na dito, kahapon, meron ditong 4 na manok. Ayan, 2 ang present. Amen? 2 na yung present ngayon. Yung 2, wala pa. Sabi ko kay Brother Gerald, yung bang mga manok na yan sa'yo? Sabi niya, Pastor, nakikidayo lang dito yan kasi pinakakain namin. Dahil ikaw ang nagpapakain, ikaw na ang kakain dyan. So, hindi pwede niyang galawin yan kasi kahit na sabihin niya siya nagpapakain yan, hindi pa rin yan kanya. Amen? Pero gigil na si Brother Gerald. Sabi niya, yung tuka mukhang bawang, yung palong mukhang luya. Amen. Yung katawan mukhang papaya. Tinola. Amen po ba? Completos recados. Amen po ba? Hallelujah. Tapos yung kanyang balat ay kulay sibuyas. Amen. Hallelujah. Pero hindi niya pwede yan angkinin. Pero nung sabi ng ating Panginoong Kristo, ang sino mang magnasa ng hindi niya pag-aari ay nagnakaw na rin. So, every one of us, hindi tayo talaga magiging malaya kung ang pagbabasehan lamang ang iyong mga gawa, yung pagkilos ng bawat sa puso natin, hindi tayo makakaligtas. Pero, dahil kay Kristo, ano man ang ating ginawa, pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na ng Panginoon. Amen. Niligtas na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya nga po, iginigiit kagabi sa atin. Amen po ba? Tayo'y namatay na. Kaya hindi na tayo hahatulan. Hindi na tayo hatulan sa kasalanang nagagawa natin. Bakit? Sapagkat namatay na tayong kasama ni Kristo at si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Hindi mo man yan tanggapin, dapat mo yang paniwalaan. Sapagkat yan ang katotohanan. Iyan mismo ang sinasabi ng salita ng ating Diyos. We cannot deceive God. Hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. 2 Timothy chapter 2, verse 19. Ikalawang Timoteo, kabanatang 2, talatang 11, sabay-sabay. Gayon may, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasampitla ng pangalan ng Panginoon. Kilala ng Diyos kung sino ang sa Kanya. We cannot deceive God. Hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Amen. Kaya naniniwala tayo, alam ng Panginoon, kilala ng Panginoon ang bawat isa po sa atin. Dahil tinawag tayo sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Kung nagkakasala man tayo, gamitin natin yung pagkakasalang yon para tayo po ay mas lalong lumapit sa ating Diyos. Mas lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi hindi po tayo mapapatawad sa ating sariling kasalanan ng dahil lang lamang sa ating ginagawa. Only we need Christ. Ang tanging kailangan natin ay ang ating Panginoon. Amen. That's why, sabi ito, the church and the truth. We have our relationship. Meron tayong relasyon doon sa katotohanan. Kaya nga, mga minamahal na kapatiran, ang buhay po natin ay dapat mamuhay ayon sa katotohanan.
We live truth through our obedience. Sa pamamagitan ng ating pagsunod, naway makita sa atin na namumuhay tayo sa katotohanan. Sabi dito, the church role is clear. Ibig sabihin, maliwanag yung tunay na gawain ng iglesia na kailangan natin maging pillar of the truth, live out of God's word, and point the people to Jesus. Ibig sabihin, akayin natin ang mga tao kay Jesus. Kung may dadalhin man tayong kaluluwa sa iglesia, hindi natin sila dinala sa Philippine Holy Joy Church, dinala natin sila kay Kristo. Sabi dito, we have a little strength. Pero kapag tinupad natin ang kanyang mga salita, and do not deny His name, we have our strength. Sabi sa Pahayag, Kabanatang 3, Talatang 8, sabi po dyan, nalalaman ko ng iyong mga gawa, narito inilagay pangbukas, na di mailalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan, tinupad mo ang aking salita, at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. We should not deny the name of the Lord in our lives. Ibig sabihin, huwag natin hayaan na maikaila natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng buhay ng bawat isa. Nawa ang tunay na maghari at gumawa sa ating buhay ay ang ating Panginoon. Amen. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpakan ating Diyos sa buhay. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Amen. Awitan nga po natin ang ating Panginoon. Spirit, touch your church. Let us be revived by the truth. Power on. Bluetooth mode. Sabi po ng awiting ito, Lord, we need your grace and mercy. Ang tanging kailangan natin ay habag at biyaya ng Panginoon at iyan ang katotohanan. At ang nais ng Diyos ay manatili tayo kay Kristo at hindi natin ipagmalaki ang ating mga sarili. That's why today, taga-Janet, taga-Dimawit, as we sing this song, maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door, to open heaven. My church, Lord, we need your grace. Lord, we need your mercy and mercy. We need to pray. We need to pray like never before.
Sabay-sabay sa harapan ng Diyos. Revive us, O Lord. With the truth. With the word. And let your rain fall. Spirit! Spirit, touch your church! Spirit, touch your church! Hallelujah! Revive. And I want to give like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Oh, let your rain fall upon me. Oh, let your rain fall. Oh, let your rain. Come on, church! Sabay-sabay tayo! Let your rain fall. Let your rain, Lord. Let your rain fall. Oh, let your rain, Lord. Let your rain fall. Oh, let your rain, Lord. Let your rain fall upon me. O sama-sama tayong manalangin. Itaas natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Panginoon, pangunahan mo kami ng iyong biyaya. Pangunahan mo kami ng iyong katotohanan ng pananampalataya namin kay Kristo hindi maalis at hindi kami maitaas kundi ikaw lamang sa aming mga buhay. As we shout, Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama namin Diyos, kami po'y naririto na lumalapit at patuloy, Panginoong Diyos, na hinahangat namin na ikaw ang maghari at gumawa sa buhay ng bawat sa amin sa pamamagitan ng katotohanan. Pagpalain mo kami, O Diyos, sa aming mga spirito. Ipaunawa mo ang mga salita, ipaunawa mo ang katotohanan sa buhay ng bawat sa amin. Bata man o matanda, Panginoong Diyos, ay tunay na ikaw lamang ang maling sa amin sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ikaw lamang ang aming madakila, ikaw lamang ang aming may taas, ikaw lamang ang labis, lagi namin maparangalan sa buhay ng bawat sa amin. Ibaba mo kami at ikaw ang may taas. Ikaw ang aming, ikaw lamang ang maparangalan sa pamamagitan mo ng aming mga buhay. Hindi kami magmalaki, Panginoong Diyos, kundi manatili kami sa iyong habag, manatili kami sa iyong biyaya, manatili kami sa iyong katotohanan, at ikaw lamang ang tunay na maghari at gumawa sa buhay ng bawat sa amin. Inaangkin namin ang lahat at umaasa kami sa iyong katapatan. Umaasa kami na may gagawin ka sa buhay ng bawat sa amin. Salamat, Panginoong God. Ikaw ang maghari sa Timawin. Ikaw ang maghari sa Janet, Panginoong Diyos. At kaya mo ng katotohanan ay manatili sa bawat isa mo sa amin. Sa iyo lamang namin, Panginoong Diyos, tunay na ipinagkakatiwanan lahat. At nananalig po kami sa kabutihan at mga pangako mo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bigyan natin ng pinakamalakas sa palakpakan ating ilaw sa buhay. Pwede na po tayong maupo.